Taurus, makinig kang mabuti. Dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring ang tanda na matagal mo nang hinihintay. May isang tao roon na hindi na kayang maghintay. Hinahatak siya ng isang puwersa pabalik sa iyo, isang puwersang mas malakas pa kaysa sa pride, mas malakas pa kaysa sa distansya, mas malakas pa kaysa sa oras mismo. Nagsimula ng kumilos ang universo at nagsimula na ang kanilang pagbabalik. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa, nananaginip tungkol sa isang tao, o nararamdaman ang isang pangalan sa iyong isipan ng walang dahilan, hindi ito imahinasyon. Ito ay ang tadhana na gumigising. Manatili ka sa mensaheng ito. Maaaring ito na ang sandali kung kailan magbabago ang buong takbo ng iyong buhay. Taurus, alam mo na ito. Ang mga Pilipino ay may natatanging kakayahan, isang malalim na kutob. Nararamdaman natin ang mga bagay bago pa mangyari. Naririnig natin ang mga galaw ng puso bago pa man ito maintindihan ng isipan. At kamakailan, ang iyong enerhiya ay mas malakas kaysa karaniwan. May isang bagay sa loob mo na patuloy na tumatawag, naghahanap, nagbabalik tanaw. Baka ikaw ay nagigising na may mabigat na pakiramdam. Baka ang isang panaginip ay paulit-ulit na bumabalik. Baka isang pangalan ang biglang pumapasok sa iyong isipan sa mga hindi inaasahang pagkakataon. O baka naman ang iyong puso ay kumikilos ng mas mabilis kapag naririnig mo ang isang partikular na kanta, nakikita ang isang partikular na lugar, o nakakaramdam ng bigla ang lamig na hangin. Ang mga ito ay hindi basta-bastang karanasan. Ito ay mga espiritual na senyales, malumanay na tapik mula sa universo na nagsasabi sa iyo na muling magbubukas ang isang siklo sa iyong tadhana. At Taurus, ang mensaheng ito ay para sa iyo dahil nagsimula ng magbago ang enerhiya sa iyong paligid. Ang pagbabalik ng isang tao ang hindi natapos na layunin ng isang tao. Ay unti-unting hinihila pabalik sa iyong buhay. Manatili ka sa mensaheng ito. Ang iyong tadhana ay nagsisimula ng magbukas. Ang enerhiya sa paligid ng Taurus ngayon. Taurus, sandali lang at damhin natin ang enerhiya sa paligid mo ngayon. May isang pagbabago na nangyayari at hindi lang ito basta koinsidensya. Ang universo ay nag-aalin at nagsisimula mong maramdaman ito sa mga paraan na baka hindi mo palubos na nauunawaan. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong kutob, ang biglang pakiramdam, ang hunch. Lahat tayo ay nakaranas na ng sandaling naramdaman natin ang isang bagay bago pa ito mangyari, di ba? Para sa iyo, Taurus, ang kutob na ito ay mas malakas. Para bang ang universo ay nagpapadala sa iyo ng mga pahiwatig upang ihanda ka sa darating. May isang tahimik na hilahod sa iyong puso, hindi ba? May pakiramdam na ang landas na tinatahak mo ay malapit ng magbago. Baka naramdaman mo na ito ng mga nakaraang linggo o buwan, isang bulong sa katahimikan, isang kaalaman sa iyong kaluluwa. Ang mga senyales ay nagsisimula ng magpakita sa mga paraang hindi na pwedeng ipagsawalang bahala. Malinaw ang mensahe ng universo, may mahalagang bagay na nagsisimulang magbukas. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay hindi aksidente. Hindi ito simpleng ritmo ng araw-araw na buhay. Tadhana ito na kumakatok. Baka ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa, pero hindi sa paraang karaniwan. Iba ito. Malalim ito. May isang puwersa sa loob mo na naghahanap ng sagot, nais na maunawaan kung ano ang binubulong sa iyo ng universo. Kung ikaw ay nananaginip ng mas madalas kaysa dati, maglaan ng oras upang pagtuunan ng pansin ang mga panaginip na iyon. Ayon sa espiritualidad ng mga Pilipino, hindi basta random ang mga panaginip. Isa itong makapangyarihang mensahe, lalo na kung paulit-ulit. Maaaring ito ang paraan ng universo upang gabayan tayo, upang buksan ang ating mata sa katotohanang maaaring hindi pa natin nakikita. At kung ikaw ay nakakita ng mga partikular na numero, lugar, o pangalan na sumulpot sa iyong isipan, mga senyales ito. Magtiwala ka sa mga ito. Para bang ang iyong enerhiya ay gumigising, nagigising mula sa mahabang pag-idlip, at sinasabi sa iyo, may darating, at handa ka na. Parang ang universo ay nagsasalita ng direkta sa iyo. Baka kamakailan ay nakikita mo ang mga bagay ng mas malinaw, tulad ng mga alaalang bigla na lang bumalik o mga damdamin na akala mo'y nakalimutan mo na. Baka may mga bagay na matagal nang nakabaon sa loob mo, at ngayon ay lumulutang na sa ibabaw. Para sa marami sa atin, mahirap ipagwalang bahala ang mga biglaang pagkakaroon ng kamalayan. Kapag nagsimula tayong mapansin ang mga bagay na hindi natin nakikita dati, parang sinasabi ng universo na malapit na ang pagbabago. Taurus, ang enerhiya na nararamdaman mo ay totoo. Hindi lang ito sa iyong isipan.
At kung nagtatanong ka, bakit ngayon? Bakit ako? Ang sagot ay simple, dahil ikaw ang nasa gitna ng isang mas malaking bagay kaysa sa iyong sarili. Inihanda ka ng universo para sa sandaling ito. Bawat karanasan, bawat aral, bawat hamon, ay bahagi ng paglalakbay na humantong sa iyo dito. At ngayon, ikaw ay nasa bingit ng isang makapangyarihang sandali, isang oras kung saan ang iyong puso at kaluluwa ay magtatagpo sa mas mataas na layunin ng universo. Pero narito ang isang bagay. Habang ang enerhiya ay nagbabago, habang ang universo ay naghahanda sa iyo para sa susunod, hinihikayat ka ring manatiling naroroon. Ang daraanan ay maaaring hindi pa ganap na malinaw, pero ito ay magbubukas sa mga paraang magkakaroon ng kahulugan sa lalong madaling panahon. Magtiwala ka sa daloy, Taurus. Magtiwala ka sa proseso. Dinala ka na ng universo hanggang dito, at malapit na nitong ipakita ang susunod na hakbang. Pero kailangan mong manatili sa iyong nararamdaman, sa iyong kutob, at sa iyong panloob na tinig. Ang iyong enerhiya ay nag-aalin na sa isang dakilang bagay, at malapit na itong magdala sa iyo sa isang bagong lugar. Sino ang babalik at bakit hindi na sila makapaghintay? Taurus, ang mga senyales na natanggap mo ay hindi lang tungkol sa iyong paglalakbay. Mayroon pang ibang tao na kasali. Isang tao na ang enerhiya ay dahan-dahang humihila pabalik patungo sa iyo. At kahit hindi mo ito inaasahan, hindi ito isang aksidente. Ang taong ito ay malapit nang pumasok muli sa iyong buhay, maaaring pisikal o sa iyong puso. Baka matagal silang nawala, maaaring pisikal o emosyonal, at ngayon, sila ay tinatawag pabalik sa iyong orbit. At maniwala ka sa akin, hindi na maiiwasan ang kanilang pagbabalik. Baka naramdaman mo na ang isang pagbabago sa hangin. Para bang ang universo ay kumakaway sa inyong dalawa, hinahatak ang inyong mga enerhiya palapit sa isa't isa. At hindi ito aksidente. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng mga Pilipino na kapag ang enerhiya ng isang tao ay malakas na nakakabit sa atin, hindi sila maaaring manatiling malayo magpakailanman. Kung ito man ay pag-ibig, hindi natapos na usapin, o isang koneksyon mula sa nakaraan, ang ugnayan sa pagitan mo at ng taong ito ay itinadhana upang muling magtagpo. Para bang ang universo ay tahimik na itinutulak sila pabalik, pinapalakas sila na tanggapin ang kanilang mga nararamdaman, ang kanilang mga aksyon, at ang kanilang lugar sa iyong buhay. Baka hindi mo ito inaasahan. Sa katunayan, para sa ilan sa inyo, ang taong ito ay maaaring mula sa nakaraan. Baka sila ay nasa isip mo kamakailan, o marahil na nanaginip ka tungkol sa kanila. Kahit na tinangka mong mag-move on, may isang bahagi sa iyo na patuloy na kumakapit sa koneksyon na ibinahagi nyo. Ngayon, ang universo ay nagpapaalala sa kanila na hindi na nila kayang itago ang kanilang nararamdaman. Dala nila ang kanilang sariling mga panloob na laban, mga pagdududa, at mga takot, ngunit ang mga damdaming ito ay nililinaw. Panahon na upang sila ay bumalik, upang itama ang mga pagkakamali, o upang ibahagi ang mga emosyon na kanilang itinagong matagal. Bakit hindi na nila kayang maghintay? Dahil alam ng kanilang puso na ito na ang oras na hinihintay nila. Ang paghila sa pagitan mo at nila ay lalong lumakas sa paglipas ng panahon at hindi na nila ito matatanggi. Pinangunahan sila ng universo patungo sa iyo at kailangan nilang harapin ang hindi natapos na usapin na matagal nang nananatili sa pagitan ninyo. Maaaring ito ay isang tao na may romantikong koneksyon sa iyo, isang tao na nagbahagi ng malalalim na emosyon, o isang tao na may hindi natapos na usapin sa iyo. Ano man ang sitwasyon, ang kanilang enerhiya ay ngayon ay nagtutulak sa kanila upang kumilos. At kung nagtatanong ka kung paano makikilala ang mga senyales ng kanilang pagbabalik, ang universo ay nagsimula ng ipakita ito sa iyo. Marahil ay napansin mong may mga senyales sa iyong mga panaginip, naririnig mo ang kanilang pangalan sa mga hindi inaasahang pagkakataon, o nararamdaman ang isang pakiramdam ng iivu. Ang mga senyales na ito ay hindi random. Ito ay paraan ng universo upang ipakita sa iyo na sila ay babalik. Ngunit higit pa rito, ang mga senyales na ito ay nagpapahayag sa iyo na maghanda. Ayon sa mga paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang isang tao ay itinadhana na bumalik sa ating buhay, hindi natin ito maaaring ipagwalang bahala. Madalas natin itong tinatawag na tadhana, isang pangyayari na itinakda na mangyari. At ngayon, Taurus, ang tadhana na ito ay nagsisimula ng magbukas sa iyong buhay. Marahil ay nakakaramdam ka ng isang halo ng excitement, takot, o kalituhan. Ngunit magtiwala na ito ang plano ng universo. Ang pagbabalik ng taong ito ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol din sa iyo.
Ito ay tungkol sa pagpapagaling, paglago, at pag-unawa. Ang koneksyon sa pagitan ninyong dalawa ay magdadala ng mga aral na makakatulong sa inyo pareho upang mag-grow. Marahil ay matututo kayong magpatawad at palayain ang mga sugat na matagal nang itinagong. O baka naman makakamtan mo na ang closure na matagal mo nang hinahanap. Ngunit higit sa lahat, ang pagbabalik na ito ay magdadala ng kalinawan sa iyong puso at isipan. Kung ang taong ito ay makipag-ugnayan sa iyo, o kung sila ay magpapakita sa isang mas banayad na paraan, malalaman mong dumating na ang oras. Ang inyong mga puso ay konektado, at ito na ang oras upang muling magtagpo ang inyong ugnayan. Taurus, hindi aksidente na nararamdaman mong may malalim na paggising sa iyong loob. Inihanda na ng universo ang pagbabalik na ito, at ang oras para kumilos ay ngayon na. Ang enerhiya na matagal nang nakatago ay handa ng pakawalan. At tulad ng universo na tumawag sa taong ito pabalik sa iyo, tinawag ka rin ito upang maging handa. Ang mga senyales at pamahiin na nagtuturo ng kanilang pagbabalik. Taurus, sa mga oras na ito, marahil ay napansin mo na ang mga kakaibang pangyayari sa paligid mo, mga bagay na hindi ganap na maintindihan, ngunit may malalim na kahulugan. Ang mga ito ang mga senyales, ang mga bulong ng universo, na nagsasabi sa iyo na may isang tao na papalapit na sa iyong buhay. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang universo ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng pamahiin, mga superstitions, at senyales na sa unang tingin ay maliit, ngunit may malalim na kahulugan. Ang mga senyales na ito ay hindi random. Mga mensahe ang mga ito na gumagabay sa iyo, tinutulungan kang maghanda para sa mga susunod na mangyayari. At Taurus, ang mga senyales na ito ay hindi lang para makita mo, kundi para maunawaan mo. Nararamdaman mo ba na may kakaibang nangyayari kamakailan? Baka nananaginip ka ng paulit-ulit tungkol sa isang tao mula sa iyong nakaraan, o baka naririnig mo ang kanilang pangalan ng mas madalas, kahit na wala namang kaugnayan. Hindi lang ito aksidente. Ang mga ito ay mga espiritual na senyales, parang banayad na tapik sa iyong balikat, na nagsasabi sa iyo na magbigay pansin. Ginagamit ng universo ang bawat paraan upang matiyak na alam mo na malapit na ang pagbabalik ng isang tao. Tingnan natin ng mas malapitan ang ilang mga senyales na maaaring magpahiwatig ng kanilang pagbabalik. Mga panaginip at vision. Sa kulturang Pilipino, mataas ang pagpapahalaga sa mga panaginip, naniniwala tayo na ito ang daan patungo sa espiritual na mundo. Kung ikaw ay may mga panaginip na paulit-ulit tungkol sa taong ito, o kung nananaginip ka ng mga partikular na lugar o simbolo na nagpapaalala sa kanila, malinaw itong senyales. Ang mga panaginip ay may espesyal na kakayahan na magsanib ang pisikal at espiritual na mundo, na nagbibigay sa atin ng mga mensahe na hindi natin palaging kayang marinig sa araw. Taurus, magbigay pansin sa iyong mga panaginip. Ang taong nagbabalik ay nagpapadala na ng mensahe sa iyo. Bigla ang mga alaala o kaisipan. Ilang beses nang pumasok sa iyong isipan ang pangalan ng taong ito, nang hindi inaasahan. Baka ikaw ay nakaupo sa iyong paboritong cafe, at bigla mong naalala ang mga sandaling pinagsamahan nyo. Baka dumaan ka sa isang lugar na dati nyo pinupuntahan, at iyon ay nagpa-trigger ng isang alaala. Ang mga tila random na alaala na ito ay hindi aksidente. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang mga alaala ay parang mga susi na nagbubukas ng mas malalim na katotohanan. Ang universo ay nagpapakita sa iyo ng isang bagay na hindi natapos, isang bagay na ikaw ay dapat muling konektahan. Mga senyales mula sa hayop at kalikasan. Napansin mo ba ang mga partikular na hayop na mas madalas lumitaw sa paligid mo? Sa kulturang Pilipino, ang mga hayop tulad ng mga paru-paro, ibon, at pati na rin ang mga alitaptap ay itinuturing na espiritual na mensahero. Kung nakita mo ang isa sa mga ito at ito ay nahatak ang iyong pansin sa isang paraan na kakaiba, maaaring ito ay paraan ng universo upang sabihin sa iyo na isang mahalagang pangyayari ang malapit ng mangyari. Ang mga paru-paro ay espesyal na simbolo ng pagbabago na nagsasabi ng isang pagbabagong personal at espiritual. Mga pisikal na sensasyon. Itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino na tayo ay malalim na konektado sa espiritual na mundo. Minsan, ang koneksyon na ito ay ipinapakita bilang mga pisikal na sensasyon. Baka bigla mong maramdaman ang mga kilig o panginginig kapag iniisip ang taong ito. O baka naman, kapag dumaan ka sa isang partikular na lugar o narinig ang isang partikular na kanta, naramdaman mong may hindi maipaliwanag na paghila sa iyong puso.
Ang mga pisikal na tugon na ito ay paraan ng universo upang ipaalala sa iyo na ang koneksyong ito ay totoo at ito ay binibigyan ng lakas. Mga hindi maipaliwanag na tunog o paggalaw. Napansin mo ba na ang apoy ng isang kandila ay kumikislap ng kakaiba kamakailan? O baka may narinig kang mga malumanay na tunog na hindi maipaliwanag, tulad ng mga bulong o yapak, kapag mag-isa ka? Sa mga paniniwala ng mga Pilipino, madalas itong tinitingnan bilang mga mensahe mula sa spiritual na realm. Ang mga kumikislap na kandila, partikular, ay itinuturing na senyales na ang mga espiritu ay malapit, nagsusumikap na makipag-ugnayan. Ang mga senyales na ito ay hindi aksidente, mga gabay ang mga ito, na nagsasabi sa iyo na may mahalagang nangyayari sa iyong paligid. Mga numero at paulit-ulit na pattern. Ang mga numero ay isa pang mahalagang senyales sa espiritualidad ng mga Pilipino. Baka nagsimula kang makakita ng partikular na numero ng paulit-ulit, tulad ng 11 oras 11 minuto, o isang pagkakasunod-sunod na tila sumusunod sa iyo saan ka man magpunta. Sa kulturang Pilipino, tinatawag ito na numerical na senyales, isang uri ng espiritual na address na nagsasabi sa iyo na ang iyong enerhiya ay nakaalin na sa daloy ng universo. Magbigay pansin sa mga pattern na ito, maaaring dinadala ka nito patungo sa mas malalim na pag-unawa kung bakit ang taong ito ay nagbabalik. Bakit mahalaga ang mga senyales na ito? Ang bawat isa sa mga senyales na ito ay may layunin. Hindi ito random na mga pangyayari. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang universo ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng mga simbolong ito na gumagabay sa atin patungo sa katotohanan. Ang paulit-ulit na mga senyales ay nangangahulugang hindi mo na kayang ipagwalang bahala ang paghila ng tadhana. Ang enerhiya na bumabalot sa pagbabalik ng taong ito ay kasalukuyang binubuo sa iyong buhay, at ang universo ay gumagabay sa inyong dalawa patungo sa isang hindi maiiwasang muling pagkikita. Ang mga senyales na ito ay hindi lang para ihanda ka sa pagbabalik ng taong ito, ang mga ito ay tinatawag ka rin upang kumilos. Pinapaalalahanan ka nila na buksan ang iyong puso, upang bitawan ang anumang sakit o takot na maaaring humahadlang pa rin sa iyong landas. Panahon na upang yakapin ang pagbabago na nangyayari sa harap mo, at ang mga senyales na ito ay simpleng paraan ng universo upang tiyakin na hindi mo ito mamimiss. Taurus, ang mga senyales na ito ay nasa paligid mo dahil may dahilan. Tinutulungan ka ng universo upang matiyak na handa ka na. Ang taong nagbabalik ay ginagabayan patungo sa iyo, at ikaw ay ginagabayan patungo sa kanila. Hindi mo ito iniisip, ang enerhiya ay totoo. At ang oras upang kumilos ay ngayon na. Ano ang ipinapakita ng tarot tungkol sa darating na pagbabalik? Taurus, habang mas lalalim tayo sa paglalakbay na ito, tumingin tayo sa mga baraha, kung saan madalas na nagiging mas malinaw ang mga mensahe ng universo. Ang tarot ay palaging isang makapangyarihang kasangkapan para maunawaan ang mga enerhiya sa paligid natin, at sa ngayon, ang mga baraha ay nagtuturo ng isang malalim na mensahe, isang pagbabalik na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Kapag isinahod natin ang deck, madalas tayong tumanggap ng isang pagsasalamin ng mga nangyayari sa ating buhay, ang mga pattern na hindi natin agad nakikita, pero inihanda na ito ng universo para sa atin. At sa ngayon, ang mga baraha ay may malinaw na mensahe, may isang tao na babalik. Ngunit ang pagbabalik na ito ay hindi lang tungkol sa muling pagkikita. Ito ay tungkol sa paglago, pagpapagaling, at ang pagtatapos ng isang siklo na matagal nang kinakailangan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas tayong lumingon sa mga simbolo at pamahiin upang maunawaan ang mas malalim na katotohanan ng buhay. Ang tarot, tulad ng mga espiritual na kasangkapan na ito, ay nagdadala ng mga nakatagong kaalaman sa liwanag. Tinutulungan tayo nitong maunawaan kung ano ang naghihintay sa atin sa kabilang panig ng ating mga aksyon at emosyon. Ang mga baraha ay nagsasalita. Kapag tiningnan natin ang mga baraha na kumakatawan sa pagbabalik na ito, makikita natin ang malalakas na simbolo ng pagkakasunduan, pagsisisi, at hindi natapos na usapin. Marahil ay lumabas ang Six of Cups, isang baraha na madalas na naugnay sa mga muling pagkikita, nostalgia, at ang pagbabalik ng isang tao mula sa nakaraan. Ang barahang ito ay paalala na ang ugnayan mo at ng taong ito ay hindi nasira sa kabila ng oras o distansya. Maaring lumabas din ang Judgment na baraha, na nagsasabi na ito ay isang panahon ng pagsusuri. Ang Judgment ay hindi lang tungkol sa pagharap sa mga nakaraang pagkakamali. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga aral na natutunan, pagtanggap ng pagpapatawad, at pagpapayapa sa nakaraan.
Ang barahang ito ay nagsasabi na ang pagbabalik na ito ay para sa pagpapagaling, para kayo pareho ay magtagumpay at matugunan ang mga hindi natapos na bagay na matagal nang nakatambak. Kung ang Wheel of Fortune card ay lumabas, malinaw na senyales na ang tamang oras ay napakahalaga. Ang timing ng universo ay hindi aksidente. Ang nangyayari ngayon sa iyong buhay ay resulta ng mga siklong matagal nang nagsimula. Ang pagbabalik ng taong ito, Taurus, ay bahagi ng banal na timing, isang kosmikong pag-aalin na naglalayon na gabayan kayong dalawa patungo sa susunod na kabanata ng iyong tadhana. Ang gulong ay umiikot at dumating na ang oras para sa inyong muling pagkikita. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ang tarot ay nagpapakita na ang pagbabalik na ito ay hindi basta-bastang muling pagkikita. Ito ay isang espiritual na paggising. Ang taong papasok muli sa iyong buhay ay may daladalang mga aral at enerhiya na kailangan ninyong pareho upang magbago. Wala nang pagtakbo mula sa nakaraan. Wala nang pagtatago mula sa mga nararamdaman o pagkakamali na humahadlang sa inyo. Ang pagbabalik na ito ay tungkol sa pagpapagaling ng mga lumang sugat, pagharap sa katotohanan, at pagtanggap sa mga aral na maggagabay sa inyo patungo sa mas matatag na hinaharap. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang tadhana ay kumikilos sa mga misteryosong paraan. Minsan, ibinabalik tayo ng universo sa mga taong iniwan natin dahil may mga hindi natapos na aral. Kinukumpirma ng tarot na dumating na ang panahon upang harapin ang mga bagay na iniwasan mo. Kung ito man ay pag-ibig, closure, o pagpapatawad, ang mga baraha ay nagsasabi sa iyo na ang pagbabalik na ito ay kailangan para sa iyong espiritual at emosyonal na paglago. Ang pagbabalik ng taong ito ay maaaring magdulot ng malalakas na emosyon, positibo at negatibo. Maaring may mga sandali ng takot, duda, o kalituhan, ngunit bahagi lahat ito ng paglalakbay. Kailangan mong magtiwala sa proseso, magtiwala sa mga senyales, at magtiwala sa timing ng universo. Ito ang sandali kung kailan magtatagpo muli ang inyong mga landas, at ang enerhiya sa pagitan ninyong dalawa ay itinadhana upang magising ang isang mas malalim na bagay, isang bagay na magdudulot ng pagbabago. Ano ang dapat mong gawin? Ang tarot ay nagpapayo din ng pagmumuni-muni. Maglaan ng oras upang makipag-usap sa iyong nararamdaman. Huwag magmadali sa paggawa ng mga desisyon o aksyon. Hayaan mong dumating ang mga emosyon ng natural. Tinuturo ng kulturang Pilipino ang kahalagahan ng pasensya sa mga sandali ng pagbabago. Kapag pinilit mong magmadali, maaring mawala ang mas malalim na kahulugan. Kaya, hayaan mong magbukas ang proseso ng kusa. Hayaan mong dumating ang pagbabalik sa sariling panahon nito, at kapag dumating na, magiging handa ka, espiritual at emosyonal. Taurus, ang universo ay nagsimula ng ilunsad ang reunion na ito. Ang tarot, pati na rin ang mga espiritual na senyales sa paligid mo, ay nagpapakita na ito ay higit pa sa isang simpleng pagkikita. Ang banal na timing ay gumagana, at ito ay nagdadala sa inyong dalawa sa isang lugar kung saan maaari kayong magpagaling, mag-grow, at maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng nakaraan para sa iyong hinaharap. Ano ang dapat gawin ng Taurus espiritual na paghahanda? Taurus, nagsimula na ang universo sa kanyang gawain, at dumating na ang oras para kumilos ka. Ang espiritual na paghahanda ay kasing halaga ng emosyonal na kahandaan, at ang universo ay hinihikayat kang ialin ang iyong sarili sa mga darating. Baka nararamdaman mo na ang pagbabago sa loob ng ilang panahon, ngunit ang tanong ay, handa ka na bang tanggapin ang pagbabagong ito? Ang pagbabalik ng taong ito, ang pagpapagaling, at ang pagbabagong anyo, lahat ng ito ay nangangailangan sa iyo na espiritual na magkaalig at maging bukas sa kung ano ang inihanda ng universo para sa iyo. Pinahahalagahan sa kulturang Pilipino ang kapangyarihan ng mga ritual, lalo na kapag naghahanda para sa isang mahalagang kaganapan tulad ng muling pagkikita o emosyonal na pagbabago. Ang akto ng paghahanda ay hindi lang tungkol sa paggawa ng espasyo sa iyong buhay, ito ay tungkol sa paggawa ng espasyo sa iyong kaluluwa. Narito ang ilang simpleng ngunit makapangyarihang espiritual na gawain upang matulungan kang mag-alin sa plano ng universo. Magsindi ng puting kandila. Ang pagsindi ng puting kandila ay isang makapangyarihang ritual sa kulturang Pilipino na sumasagisag sa kalinisan, kaliwanagan, at proteksyon. Habang sinusindi mo ang kandila, magtakda ng layunin na buksan ang iyong puso at isipan. Ituon ang iyong pansin sa iyong nais na pagpapagaling, paglago, at espiritual na paggising. Habang ang kandila ay naglalagablab, hayaang ang kanyang apoy ay magsilbing ilaw ng kalinawan at kapayapaan. Ritual ng tubig.
Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang tubig ay itinuturing bilang isang elemento ng paglilinis at pagpapurify. Gamitin ang tubig upang simbolikong hugasan ang mga luma at negatibong enerhiya, takot, at mga emosyon. Maglaan ng oras tuwing umaga o gabi upang maghugas ng iyong mga kamay o mukha gamit ang tubig, at sa paggawa nito, ilabas sa iyong isipan ang lahat ng hindi na nakakatulong sa iyo. Habang ginagawa mo ito, i-visualize ang pagbabalik ng taong ito na nagdudulot ng pagpapagaling at kapayapaan. Pagsasanay sa manifestation. Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa paghingi ng isang bagay na mangyari. Ito ay tungkol sa pagiging bukas sa mga pagbabagong darating, pagtangkilik sa tamang timing ng universo. Baka nararamdaman mo na ang pagbabago sa loob ng ilang panahon, ngunit ang tanong ay, handa ka na bang tanggapin ang pagbabagong ito? Ang pagbabalik ng taong ito, ang pagpapagaling, at ang pagbabagong anyo, lahat ng ito ay nangangailangan sa iyo na espiritual na magkaalig at maging bukas sa kung ano ang inihanda ng universo para sa iyo. Pinahahalagahan sa kulturang Pilipino ang kapangyarihan ng mga ritual, lalo na kapag naghahanda para sa isang mahalagang kaganapan tulad ng muling pagkikita o emosyonal na pagbabago. Ang akto ng paghahanda ay hindi lang tungkol sa paggawa ng espasyo sa iyong buhay, ito ay tungkol sa paggawa ng espasyo sa iyong kaluluwa. Narito ang ilang simpleng ngunit makapangyarihang espiritual na gawain upang matulungan kang mag-alin sa plano ng universo. Magsindi ng puting kandila. Ang pagsindi ng puting kandila ay isang makapangyarihang ritual sa kulturang Pilipino na sumasagisag sa kalinisan, kaliwanagan, at proteksyon. Habang sinusindi mo ang kandila, magtakda ng layunin na buksan ang iyong puso at isipan. Ituon ang iyong pansin sa iyong nais na pagpapagaling, paglago, at espiritual na paggising. Habang ang kandila ay naglalagablab, hayaang ang kanyang apoy ay magsilbing ilaw ng kalinawan at kapayapaan. Ritual ng tubig. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang tubig ay itinuturing bilang isang elemento ng paglilinis at pagpapurify. Gamitin ang tubig upang simbolikong hugasan ang mga luma at negatibong enerhiya, takot, at mga emosyon. Maglaan ng oras tuwing umaga o gabi upang maghugas ng iyong mga kamay o mukha gamit ang tubig, at sa paggawa nito, ilabas sa iyong isipan ang lahat ng hindi na nakakatulong sa iyo. Habang ginagawa mo ito, i-visualize ang pagbabalik ng taong ito na nagdudulot ng pagpapagaling at kapayapaan. Pagsasanay sa manifestation. Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa paghingi ng isang bagay na mangyari. Ito ay tungkol sa pagiging bukas sa mga pagbabagong darating, pagtangkilik sa tamang timing ng universo. Isulat ang iyong mga saloobin at nais. Iitala ang nais mong dalhin ng pagbabalik na ito sa iyong buhay. Sabihin ito ng may conviction. Itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino na ang mga salita ay may kapangyarihan, at kapag binigkas natin ang ating mga layunin, inanyayahan natin ang mga ito sa ating realidad. Meditation para sa alignment. Ang meditation ay isang mahusay na paraan upang mag-alin sa mga enerhiya sa iyong paligid. Maglaan ng ilang minuto bawat araw upang ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at kumonekta sa iyong inner self. Hilingin sa universo na gabayan ka sa paglipat na ito. Magtiwala sa mga nararamdaman na lumitaw sa mga sandaling ito ng katahimikan, ang mga ito ay mga bulong ng iyong kaluluwa na gumagabay sa iyo patungo sa kahandaan. Ano ang dadalhin ng mga ritual na ito? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga ritual na ito, Taurus, ikaw ay aktibong naghahanda para sa pagbabalik ng taong ito. Inihanda na ng universo ang entablado, at ngayon, nasa iyo na ang pagpapasya kung paano magbukas ng iyong sarili sa pagbabagong anyo na ito. Ang mga ritual na ito ay magdadala ng kapayapaan, kalinawan, at balanse na magpapahintulot sa iyo na yakapin ang mga darating na may bukas na puso. Taurus, kapag ikaw ay espiritual na alind, magagawa mong ganap na tanggapin ang pagbabalik ng taong ito sa iyong buhay, hindi na may takot o pag-aalinlangan, kundi may tiwala at pag-unawa. Hinihikayat ka ng universo na bitawan ang anumang emosyonal na bigat at ihanda ang iyong sarili para sa isang bagong simula, isa na puno ng pagpapagaling, pag-ibig, at paglago. Taurus, nagsalita na ang universo, at ngayon, oras na para yakapin mo ang iyong tadhana. Maaaring hindi mo pa alam kung ano ang hinaharap para sa iyo, ngunit magtiwala ka na ang lahat ay nangyayari ng eksakto ayon sa plano. Ang pagbabalik ng taong ito, ang pagbabago sa iyong enerhiya, at ang mga senyales na lumitaw, lahat ng ito ay bahagi ng malaking plano na itinakda ng universo para sa iyo. Ang iyong paglalakbay ay hindi isang random na sunod-sunod na pangyayari. Bawat sandali ay nagdala sa iyo rito.
Itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino na ang tadhana ay hindi kailanman mali. Dinala ka ng universo sa sandaling ito dahil handa ka na. Ang iyong puso ay gumigising sa kung ano ang para sa'yo at malapit mo nang makita ang landas ng malinaw. Magtiwala ka sa proseso, Taurus. Magtiwala ka sa timing. Yakapin ang pagbabagong ito dahil ang universo ay inaaligin ang iyong landas kasama ang pag-ibig, pagpapagaling at paglago. Hayaang ang pagbabalik na ito ay magsilbing paalala na hindi ka nag-iisa. Ang iyong paglalakbay ay ginagabayan at ikaw ay nasa tamang landas.